ng kamao Manny Pacquiao bilang world's top earning athlete at ayon sa kanilang tala, kumita si Pacquiao ng $32 million o katumbas ng mahigit 1.36 billion pesos, kaya siya ang itinuturing na top money earner ng 2010. Kapatay niya ang kilalang baseball player na si Alex Rodriguez ng New York Yankees. Ngunit sa kabila ng napakalaking kita ni Pacman, wala pa rin nagbago sa dedikasyon niya sa larong boxing at patunay niya na kahit sobrang yamado si Pacquiao kontra kay Sugar Shane Mosley ay patuloy pa rin ang pagsabat niya sa ensayo. Samantala, bulong-bulungan ngayon na napili raw ang Pinay singing sensation na si Charisse na kumanta ng Lupang Hinirang sa labang Pacquiao Mosley, pero hindi pa ito makumpirma ng kampo ni Charisse o maging ni Pacquiao. Uy, ang galing na. Napahingi naman si Charisse nung inauguration ni Pinoy. Ang ganda nung national anthem nila. Oo nga. Baka ngayon iba magbayad para lang mapakinggan si Charisse. Buo ang pirit ng bata. Bumibirit man yan, pero all by myself. Nakakatayip na nakakatindig balahibo. Ang galing. Pero hindi niya pwede all by myself ang national anthem. National historical. Kailangan natin ilagay ho natin ang ating kamay sa atin. Samantala, ayan, sa Mayo 1 na ang nakatakdang beatification ni Pope John Paul II. At para kumanta sa espesyal na okasyon, napili po ang isang Italian-based Filipino choir. Isa raw malaking karangalan para sa Karilagan Choir na mabigyan ng pagkakataong umawit sa historic event. Kaya naman, todo ensayo na sila para sa naturang once-in-a-lifetime chance na kumanta sa harapan ng milyong-milyong katao sa Vatican City. Ang iba sa kanila may kanya-kanyang kwento ng personal nilang makita si Pope John Paul II noong nabubuhay pa ito. Bukod sa Pilipinas, isang koro rin mula sa home country ni Pope John Paul II na Poland ang napiling kumanta sa linggo. Pero alam mo talaga mahal naman ni Pope John Paul II ng Pilipinas. Doon sa mga kwento na nga, yung talaga nakausap niya. Ay, yung nakahawak, na-bendition na. Yung pagtanggal ng skull cap niya pala, sobrang hindi talaga ginagawa ng Santo Papa yun unless na talagang sobra yung respeto niya sa isang lugar. Eh, di ba sa Pilipinas, Nung nasa Quirino kami. Hinalikan niya pa yung lupa. Ay, grabe. Nung tumutugtog na yung team song ng National Youth Day, inigol pa niya yung baston niya eh. Oo nga, sa sobrang tuwa. Let the world love His love. Ayun naman, The greatest love. Oh my God, may access yun. Bakit dalawa pala kumanta, hindi ka nagpunta na. Is it the song or the singers? Invited sila sa beatification. Sana nunod si Ma'am Ami. Next. Eto na, samantala, sa mga hindi pa nagsasawa sa araw-araw na itong balita ito. Okay, 2 araw na lang po at masasaksihan na ng buong mundo ang tinaguriang Royal Wedding of the Century. Ang kasal nila Prince William at Kate Middleton. At patuloy na rin ang granding preparasyon para sa kasal, kabilang na ang paghahanda ng mga bulaklak na gagamitin sa Westminster Abbey. Ipinakita na sa media ang mga bulaklak na ito. There you go! Ayon sa florist ng Royal Wedding, mismo si Kate ang pumili ng mga bulaklak. Gusto raw kasi ng bride-to-be na seasonal, elegant, at understated ang mga gagamiting bulaklak, just like her. Seasonal? Understated. Sana sa di masalang na lang kinuha yun, kung dito pa tayo. Langwa na rin. Stargazer. Mga pangalan ba yan, ha? Wow! Kilala mo yan? Mga Hindi. bulaklak? May red. May red flower. White flower. White flower. Basta season na lang gusto niya. Wala ba stargazer? Stargazer. Totoo ba yun? Imbitado yung kanilang mga ex-girlfriend and boyfriend? Yes, kasi di ba remember, never nagsalita yung mga ex nila about them. Anything. Kaya Walang grateful nag-kiss and sila. tell. Yeah. Tsaka, before they got together, when they were still living as friends, meron silang boyfriend at girlfriend, and mas Ayoko naman magkakilala yun. na. First love ni Prince William, invited. Oo. Ang bait nga nila eh. Kasi walang nagsalita talaga. Yung first love niya si Mr. Bean. Ni Kate pala, no? So si David Beckham tsaka si Victoria, ano kinalaman kaya nila? Di ba? Friends na nila. Si Simon Powell pala, no? Hindi raw na, no? Hindi siya invited. Pares kami, no? Parang Kailangan mga monarchs lang. Baka sabihin niya kasi, you're not talented. Yun yata yung mga nagkaroon ng ano sa buhay nila. Siyempre. Kaya bakit yung ating special coverage yan, ha? Ng wedding, andun na si Vicky Morales. Si Connie. Si Jessica Soy, papunta na rin. Yan, kaya, nako. Para nangabangan yung I do. Mag-kiss, asang kikis. Hindi daw pwede sa simbahan. Wala. Sa balcony, hindi pwede yung ano, yung tinano yung glass. Ay, para kiss-kiss. Bawal na halikan, ikis-kiss pa. Ano ba? Last time sa balkonahe, di ba, si Prince Charles na yan.
ito na, Angel. Okay, tayo muna. Ito na si Lala Roque. Walang ex-boyfriend. Ayan, narito na. Hirit panahon ni Lala Roque. Oo nga, Iga, hindi ko naging problema yan. O, teka muna, irit panahon muna tayo, ha. Naku, magiging maulan po pa rin sa Visayas at Mindanao dahil yan sa patuloy na kaapektong easterly wave dyan sa lugar na yan. Kaya mag-ingat po ating mga kababayan. Pero dito sa Metro Manila pong kahapon ay ayon sa Pag-asa, naitala ang pinakamainit na panahon dito sa Metro Manila na 36.1 degrees Celsius. Ngayon daw, pwedeng lumamig pero konti lang. Kaya kailangan magdala pa rin tayo ng pamaypay, tubig, para siguradong okay tayo. At pwede rin daw mangulap o maging maulap ang ating papawirin mamayang hapon. Ang araw, sumikat na, 5:36 na umaga at lulubog yan mamayang 6:12 ng gabi. Samantala, silipin naman natin ang ibang pang bahagi o weather conditions ng ibang bahagi ng Pilipinas. Okay, tambay na dito sa inyong paboritong Royal Morning Barkadahan. Mga tugumbugaw kami rito. Dito lamang sa Unang Hirit! Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit.